Mga sangkay, mayroon daw pong nagtraidor kay Senator Bato de la Rosa. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. At eto nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong pambihirang topic patungkol po kay Senador Bato. Kasi nakaraan mga sangkay, lumabas ang chismis na ano daw, nahuli na doon sa Davao. Ngayon, may information. Hindi lang po natin ma-make sure kung eto na ba yun mga sangkay. Pero mayroon daw pong nagtraidor sa kanya. So, ang tanong, sino kaya ito mga sangkay? Malamang, pag sinabing nagtraidor, kakampi po yan mga sangkay, di ba? Hindi naman po pwedeng sabihin ang nagtraidor, kalaban. No, wala pong ganun. Talagang ilalaglag sila kapag kakalaban. Pag-usapan po natin ito. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe guys, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga reaction, komento po natin sa mga nangyayari sa ating bansa. Sa mga nanonood pala sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga mga sangkay, ito pag-usapan po natin kasi ayan. Ayon po kay Attorney Harry Roque, iginiit na may nanghudas daw kay Senator Bato. At idederetso daw po sa dahig. Ang tanong, sino yun? Nakaraan, may nakita po akong post patungkol po kay Senador Cayetano, mga sangkay, na parang ginagawan po siya ng chismis na siya daw po yung nanglaglag kay Senator Bato. Pero pag iniisip ko, parang labo . Kasi si Cayetano parang willing nga po siya makulong para lamang po sa kanyang pinaglalaban mga sangkay, 'di ba? Putak nga po ng putak, marami na nga pong naiinis sa senador. 'Di ba? Kasi kung nag-traidor siya, hindi nanahimik na po siya ngayon, 'di ba? Okay, anyway, diretso tayo. Naniniwala ang Malacanang na diversion o paglilis lamang ang mga bali-balita na naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa na kagagawan umano ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Diversion. Bakit kaya? Narinig ko na rin to mga sangkay, dinadivert lamang po yung usapin daw po kay Senator Bato de la Rosa. So bakit? Ba't kailangan gawin yon? Sa isang mensahe, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kapansin-pansin niya na walang laman at walang konteksto ang mga pinapakalat nila Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Harry Roque tungkol kay Senator Bato. Actually, na-discuss po natin yun, yung tungkol po kay, yung post ni Attorney Bondoc at ng iba pang mga Duterte supporters, ng mga influencers. So, yung iba nagdududa doon na baka daw si former President Duterte ang tinutukoy doon. Pero marami na nagsasabi, si Bato daw. Nahuli na nga daw si Senator Bato, ganyan, mga sangkay. Doon pa daw sa Davao. So, ngayon, sabi po ni Yusek Claire Castro, mapapansin na walang laman at walang konteksto ang pinapakalat nila. Ayon pa sa Palace official, timing umano ang ginagawa ng mga ito upang matabunan ang mga naisiwalat ng COA patungkol sa mga walang resibo ng paggasta ng milyong-milyong pisong confidential funds ni BP Sara sa OBP at DepEd. Okay. Ayun pala. So gusto ma-divert yung attention ng iba instead doon sa mga record. Kasi sa impeachment trial ngayon, papunta na po sa mga budget yung pinag-uusapan at kaperahan mga sangkay. Wala pang bagong pahayag na inilalabas si Attorney Jimmy Bondoc at
hinggil dito. Pero si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque muling iginiit na may nanghudas umano kay Senator Bato So, sino? Sino sa kanila? at naniniwalang maaring itinatago lamang ito at pilit na dadalhin sa dahig. Okay. So, possible na nasa kote na nga po si Senator Bato. Tapos tinatago lang daw. Tapos dadalhin sa dahig. So, sino yung nanghudas? Ano yun? Parang isisekreto lang nila na ipadala sa dahig. So malinaw po ha, yung aking sinabi, I stand by it. Merong naghudas kay Bato 2 weeks ago. Okay? Wala po akong kumpirmasyon ngayon kung nasan si Bato. Pero hindi ko rin po pinagkakatiwalaan ang kahit sino sa gobyernong ito. Pag sinabi nila na hindi pa nahuhuli si Bato, dahil pag nahuli nila yan, idediretso nila yan sa dahig. So I'm giving them until tomorrow, in fact, 2 days, 48 hours. Kasi kung tinatago nila yan, within 48 hours, kailangan isurrender na nila yan sa ICC. So until 2 days have passed, well, hindi pa rin ako sigurado at hindi ako maniniwala na hindi nila hinuli si Bato dahil I can assure you, hindi nila aaminin yan. Okay. So, ang tanong dyan, ano ang purpose? No? Ano ang purpose? Bakit kailangan itago sa Senator Bato? Para ba hindi magkagulo yung Pilipinas? Para walang mga rally? Which is parang lagi naman po nilang ginagawa. Pero hindi naman po umi-epekto mga sangkay. Hindi diretso yung sagot kung sino yung nag-tridor eh. Sino yung nag-tridor? Si Bongo ba? Si Robin? Si Aimee? Si Alan Cayetano? Si Pia Cayetano? Sino ba? Sino ang posibleng mag-tridor? Sa kanya, tinatago daw eh. So sa madaling sabi, naniniwala si Harry Roque. I stand by it, sabi po niya eh. Naniniwala si Harry Roque na si Senator Bato, mga sangkay, ay nasa kote na. At hawak na po ng mga pulis. At tinatago lang daw. So, ang tanong dyan, bakit tinatago? At sino talaga ang nag-tridor? Kasi parang may tinutumbok siya kung sino eh. Diba? May tinutumbok siyang kakampihan, malamang. Meron siyang pinagdududahan sa mga tropa niya, mga kakampi niya rin, mga DDS din. So, sino yun? Kaya mga sangkay, anong inyong opinion dito sa sinabi po ni Harry Roque? Na mayroon daw pong nag-tridor. At nahuli na nga daw si Senator Bato. Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.